Kung si Kristo ang hari, bakit parang magulo pa rin ang mundo natin? Bakit hati pa rin ang bansa sa politika, sa pamumuhay, sa pananampalataya? At minsan, pati pag-asa, parang nauubos na. Pero sa Ebanghelyo ngayong kapistahan ni Kristong Hari, hindi siya nakaupo sa trono. Nakapako siya sa krus. At doon niya ipinakita ang tunay na kapangyarihan, ang kapangyarihang magpatawad. Sabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako. At sumagot si Kristo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Luke chapter 23 verse 42 to 43. Hari siya ng habag, hindi ng takot. Ang pag-asa ng Pilipinas hindi nasusukat sa kapangyarihang meron ng iilan, kundi sa katapatan ng mga pusong pinaghaharian ni Kristo. Mga pusong mabuti sapagkat ang kapakanan ng kapwa ang iniisip at inuuna. Mga pulis, sundalo at Coast Guard na tapat sa tungkulin. Mga magsasaka at mangingisda na nagsusumikap kahit mahirap ang ani at huli. Mga construction worker na marangal magtrabaho o mga call center agent na gising sa gabi para buhayin ang araw ng iba. Sabi ni San Pablo sa Colossus chapter 1 verse 13 to 14, iniligtas niya tayo mula sa dilim at inilipat sa kaharian ng kanyang anak, ang kaharian ng liwanag. Kaya kahit sugatan ng bayan, may liwanag pa rin. Kung si Kristo ang hari ng puso, walang kasinungalingan o kasakiman ang makakahari sa bayan. Siya ang hari ng pag-asa, ang hari ng mga sugatang Pilipino na patuloy pa rin nananalig sa kabutihan ng Diyos. Pakishare ang conversation with Father Jerome SVD sa 3 ninyong kaibigan. Suportahan natin ang pagpapaaral ng Arnold Jansen Catholic Mission Foundation sa ALS. Pakitandaan, tibayan mo yung loob, pinagdarasal kita.